Hello, I'm Ron Jaral Caperal at pang-apat na ulit ko na to dahil masyadong lumalagpas sa recording yung ginagawa ko. So, skip ko na agad. Ito yung dapat na maging output or process ng ano. So, una is mag-input. Dapat anuhin tayo ng input. So, how many numbers do you want to check for? So, if nilagay niyo yung fourth, apat na beses siyang tatanungin ng number. Enter number. So, sa bawat enter number, aalamin doon if even or odd. So, kung even man, i-output yon. So, if to, pag nilagay niyo is 5, 5 is odd. So, since apat yun, apat na beses siyang tatanungin, apat na beses yung result. So, ito yung ginawa kong ano. So, ito. So, ito, tatanungin siya or mag-i-input siya how many numbers do you want to check. So, nakaano siya sa variable na loop number. Gumawa ako ng for loop para dun sa tatanungin siya kung ilang beses. So, ito yung range. So, kung ilan kung ano yung itatype ko dito, example is tatlo, 3 yung magiging range na looping niya, which is tatlong beses itong i-execute, yung enter number at yung check even or odd. So, ito yon. So, ito yung enter number, tatanungin siya. Ito naman yung check even or odd, nasa instruction na dapat gumawa ng function. So, def check even or add. So, paano nangyari yung pagche-checking? So, if number, modulus 2. So, modulus 2 is kukuhanin yung remainder ng, ano na yun, ng number na yun. Example is, nag-input ako ng 4. I-divide siya sa 2. So, sa 4, may dalawang 2. So, wala namang natira doon, equal to 0, even siya. What if 3 yung in-input ko sa enter number, i-divide natin sa 2. Sa 3 may sa 3 ay isang 2 lang makukuha mo doon at may matitirang 1. So, hindi siya equal to 0 kundi 1. So, add yung magiging ano niya. So, ayun lang naman. Try natin. So, ito. So, ito yung case study.5. So, gagayahin ko na agad to para madali. 5, 10, 7, 22. So, makikita nyo apat yung nilagay ko dito sa how many times do you want to check. So, apat na beses siyang nagtanong. Dito naman, kada type ko, 5 is add, 10 is even, 7 add, 22 even. So, ayun lang naman. So, what if, so meron kasi dito, adjustment can be made for error handling and further user interaction. What if number ang tinatanong pero inilagay mo error. So, dito may adjustment akong ginawa. Kung makita nyo, mahaba yan. Ibig sabihin, maraming adjustment akong ginawa, maraming problem ang na-meet. So, sunod naman ito. Case study. So, dito hinuhuli ko na kapag letter ang nilagay ko, your input is not a number. So, example is, ito nga 2 even, pero dito talaga letter. So, hindi ko siya nahuli sa by else kasi nga, dito siya hinuhuli sa input. Integer ang kailangan sa mga bawat input, kaya nag-e-error. So, what if tanggalin ko to para mabasa niya yung mga letter. Pag tinanggal ko naman to, magdi-default siya as string. Babasahin niya yung letter ng string. So, kahit nabasa niya naman yun sa input, pero di naman siya papasok dito kasi nga integers ang kailangan dito sa formula na to. Dito rin sa looping, integers ang kailangan. So, palpak siya. Palpak ang ginawa ko na hulihin yung error. So, adjustment ulit tayo. So, ito naman. So, ito sa paghuli ng error. Naglagay ako dito ng try tsaka except. So, ito try niyo yung i-run niya yung code na to, which is yung ginawa ko. Pag may na-meet siyang error, i-execute niya tong nasa baba niya. So, try natin. Study.py. So, dito mamaliin ko na agad A. Your input is not a number. So, nahuli niya to. So, tingnan natin kung pag tinama naman natin. So, yan, gumagana naman siya kahit nilagay ko to. Pag minali, yes, and your input is not a number. So, ayun nga, nahuli natin yung error, pero pag nagkamali naman tayo, nahuli natin yung error, lumabas naman tayo sa program or nag-exit tayo. Hindi na tayo nakakapag enter ng number. Kundi kailangan ulit natin mag-run. So, pangit yun. Kailangan natin i-adjust ulit to para hindi ma-meet yung ganong error. So, adjustment ulit tayo.
So, dito, ang ginawa ko dito is, pagka nakuha niyo yung error, ipiprint niyo, your input is not a number, at i-execute niyo ulit yung ginawa natin kanina. So, yung ginawa natin kanina, nilagyan ko na siya ng function para tatawagin siya dito. So, since dalawa na yung function dito, kailangan natin siyang tawagin sa umpisa pa lang. So, ganun gumamit ng function. So, ito. Dito, mamaliin agad natin. Ayun. Your input is not a number at i-execute niya ulit to. So, parang tayong gumawa ng looping dito kahit anong letter lagay natin dyan. Hanggat hindi integer ang nilalagay natin. Ayun. Tsaka lang siya na ganun. Mga number. So, what if, so yun nga, nagawa na natin to. What if, dito naman sa pangalawang input, nagkamali tayo. Your input is not a number. So, nakukuha niya naman tong print. Pero, ito ang niloop niya. Which is yung pinakaumpisa. So, pangat naman yun kung pinakaumpisa. Dapat dito na lang siya maglo-loop. Ano ba lang to? Alisin ko lang to. Adjustment tool tayo, syempre. Ito. Nasaan na to? Hindi na mapansin. Ito. So, ang ginawa ko naman is, nauulit yung pinakaumpisa at nauulit rin yung pangalawang input natin. So, ayan. Nauulit. Pero pag nilagay natin 2, so 4, even. Dito naman, pag nagkamali tayo, ay naulit siya. So, pag nilagay natin 4, even. So, ayun. Ito na yung pinaka last or pinaka maganda na walang error. So, yun lang naman. Salamat.